napalitan naman daw ng bagong o-ring eh. Ayan. Bakit naglilik pa rin? Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. Hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, isa na naman pong katanungan na gusto ng ating ka-vlogger na masagot, humingi siya ng advice. Kasi yung sasakyan niya, pinalitan naman daw ng o-ring eh. Siguro mayroong isang portion o isang fitting, isang joint na may problema. Pinalitan daw ng o-ring, pero bakit naglilik pa rin daw? Yan, binago. Bago o-ring ha. Pero bakit nagkakaroon pa rin daw ng pagbabasa at nagkakaroon pa rin ng leak yung kanyang fitting? Mga ka-vloggers, kasi ganito eh, maraming mga pwedeng dahilan yung ganun. Isa na nga po mga ka-vloggers, mamaya yung o-ring na nailagay sa inyo, halimbawa ang connection o yung mga fitting ninyo, ito eh parang pang R12, ayan, ganyan ang design ng pang R12, no? Ayan, makita ninyo merong parang ano rito, stopper para doon sa o-ring pag pumasok dito. Ayan, hanggang doon lang yung hangganan yan, ha? Mamaya mga ka-vloggers, yung naikabit na o-ring sa inyo pang 134, tingnan po ninyo pagkakaiba ng dalawang to. Makikita ninyo, ito mataba, ito pang 134, ito pang R12. Ayan o. Ayan o. Hindi po pareho yan. Makapal to. Ito medyo payat. Ngayon mamaya ka-vloggers, mga ka-vloggers, naikabit sa inyo yung mataba na imbis na dapat pang R12 lang. Kasi tingnan po ninyo ha. Ayan o. Kaya meron tayo ditong half union. Ayan o. Ang pang R12, mga ka-vloggers, i-stop lang siya ron. Ayan o. Papasok yung o-ring doon. Ayan o. Tapos pag nilaknahan nyo, hinigpitan na yan, hanggang doon lang yon. Mamaya, yung naikabit po sa inyo, ayan, hanggang doon lang yan mga ka-vloggers, nakita nyo. Papasok to. Pag may oil na yan. Mamaya, nailagay po sa inyo, itong pang 134, hindi po makakapasok doon sa butas, mga ka-vloggers. Ayan o. Dito lang siya sa bunganga. Ayan o, maiipit lang siya at mapupunit pag hinigpitan yan. Isa na po yon mga ka-vloggers. Ngayon, pwede rin na baka yung fitting ninyo mga ka-vloggers makorrosion, namumuti yan. So kahit lumapat dyan yung o-ring, aangat lang siya, hindi nakalapat sa aluminum na to, puro corrosion yan, eh maglilik pa rin. Ang dapat doon, lilihain para matanggal yung mga corrosion na yon at lumabas yung aluminum yon, hindi na po maglilik yon. Isa pa po mga ka-vloggers, mamaya yung fitting ninyo eh malalim na po, worn out na, ibig sabihin. So ang mangyayari mga ka-vloggers, hindi na pantay-pantay itong mga surface na to. Paglapat ng o-ring, eh maglilik din po. Minsan naman, may mga kaso na, minsan may malalim na, yung parabang nauka na, sa kalumaan na. Magkakaroon pa rin po ng leak. At isa pa nga mga ka-vloggers, nangyayari rin, na ito, minsan nagkakaroon ng crack dito. So, meron na siyang crack, isa pa rin yun, maglilik pa rin siya. Or eto mga ganito naman, minsan sobra na ang nipis nito, ubos na halos. So kahit lumapat dyan yung o-ring mga ka-vloggers, kahit ipasok ninyo yung o-ring, eh magkakaroon na ng leakage dahil naman dito na minsan nakabusarga na nga yan, nakabukaka na. Yun ang mga dahilan, mga simpleng dahilan mga ka-vloggers. Walang kwenta na lagyan ninyo ng o-ring ay teflon.
punuin nyo ng Teflon to, tapos sa kanyo ibabalik. Wala pong silbi yun mga ka-vloggers, dahil ang leak nandito sa bungangang to. Kahit punuin nyo ng Teflon yan, lalabas lang po dito sa bandang likod nito ang refrigerant o freon na sinasabi ninyo. Kahit punuin nyo ng Teflon yan, hindi naman tubo yan na pantubig. Punuin nyo man ng Teflon yan, dito pa rin lalabas naman yan. Hindi naglalagay ng Teflon basta mga fitting sa aircon. Pinapalitan lang po lagi yung mga o-ring mga ka-vloggers. Inuulit ko. So paano mga ka-vloggers? Sana ay naintindihan ninyo kahit simpleng vlog lang po. Ano pa po ba ang sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po.